May mga taong akala natin ang sakit mawala. Pero ang totoo, hindi pala sila ang masakit kundi ang alaala nila. Bakit ganun? Bakit mas tumatagal sa utak ang mga memorya kaysa sa mismong tao na nawala na sa buhay natin? Sa video na ito, aalamin natin ang psychology sa likod ng mga alaala na hindi ka tinatantanan at kung bakit mas masakit pa sila kaysa sa aktwal na tao. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas masakit ang alaala kaysa sa tao na nawala? May mga pagkakataon na akala natin ang taong nawala ang dahilan ng sakit natin. Pero ayon sa psychology, madalas hindi pala ang tao ang mas matindi kundi ang alaala na iniwan niya. Ang utak ng tao ay hindi basta naglalaho ng mga emosyon. Kapag may matinding karanasan tayong pinagdaanan, lalo na kung may kasamang pagmamahal, sakit o pagkawala, iniimbak ito ng utak bilang isang emosyonal na memorya. At ang mga memoryang ito, mas tumitindi habang lumilipas ang panahon. Kaya kahit wala na ang tao sa buhay mo, nananatiling buhay ang mga alaala niya sa isipan mo. Minsan, mas malinaw pa ang mga moments kaysa sa mismong dahilan kung bakit kayo naghiwalay o kung bakit siya nawala. Ito ang dahilan kung bakit parang paulit-ulit mong nararamdaman ang sakit kahit tapos na ang lahat sa totoong buhay. Ayon sa mga studies sa emotional psychology, ang utak ay may tendency na i-idealize ang nakaraan. Mas binibigyan nito ng focus ang magagandang alaala kaysa sa dahilan ng sakit. Kaya imbes na makalimot, mas lalo kang kumakapit sa kung ano ang maganda at masaya noon. Dagdag pa rito, ang amygdala ng utak ang responsable sa emotional responses. Kapag may trigger isang lugar, kanta, o amoy, nagigising ulit ang dating emosyon na akala mo ay tapos na. Kaya bigla ka na lang nasasaktan kahit matagal na ang nakalipas. Ang masakit na katotohanan, hindi ang tao ang laging bumabalik sa'yo, kundi ang alaala niya na hindi pa tapos sa isip mo. At hanggang hindi mo natututunang bitawan ang emosyonal na bigat ng mga alaala na iyon, paulit-ulit itong babalik na parang ngayon lang nangyari. 2. Hindi siya ang masakit kundi ang alaala niya sa'yo. Minsan iniisip natin na ang dahilan ng sakit ay ang tao mismo na nawala sa buhay natin. Pero ayon sa psychology, hindi siya ang masakit, kundi ang alaala niya sa atin. Ang utak ng tao ay hindi lang basta nag-iipon ng mga pangyayari. Iniimbak din nito ang emosyon na kasama ng bawat karanasan. Kaya kahit wala na ang tao, nananatili ang emosyon na naiwan niya sa loob natin. Doon nagsisimula ang sakit. Kapag may isang taong naging mahalaga sa atin, ang mga alaala niya ay nagiging bahagi na ng ating emotional system. Kaya kahit simpleng bagay lang tulad ng kanta, lugar o oras ng araw, pwedeng mag-trigger ng biglaang lungkot o pananabik. Hindi dahil nandyan pa siya, kundi dahil buhay pa sa utak mo ang memorya niya. Ayon sa psychology, ang memorya ay hindi static. Habang tumatagal, nagiging selective ito. Mas naaalala natin ang mga moments na may emosyon, lalo na yung masaya o may bigat. Kaya minsan, mas nangunguna ang good memories kaysa sa dahilan kung bakit tayo nasaktan. Dito tayo nalilito. Akala natin siya ang hindi natin kayang bitawan. Pero sa totoo lang, ang pinanghahawakan natin ay ang emosyon na naka-attach sa kanya. Kaya ang tunay na laban ay hindi sa paglimot sa tao, kundi sa pag-unawa na ang sakit ay galing sa alaala, hindi sa presensya niya. At kapag natutunan mong ihiwalay ang tao sa alaala, doon unti-unting gumagaan ang bigat na matagal mong dinadala. 3. Bakit mas matagal maghilom ang alaala kaysa sa relasyon? Madalas nating iniisip na kapag natapos ang isang relasyon, kasabay din dapat nitong maglaho ang sakit. Pero ayon sa psychology, hindi ganoon ang nangyayari. Mas mabilis matapos ang relasyon kaysa sa paghilom ng alaala. Ang relasyon ay isang aktwal na karanasan na may simula at katapusan. Pero ang alaala nito ay nakastore sa utak bilang emosyonal na imprint. Ibig sabihin, kahit wala na ang tao, nananatili pa rin ang mga emosyong naiwan niya sa'yo.
Ang utak ng tao ay may tinatawag na emotional memory. Kapag ang isang karanasan ay may matinding emosyon tulad ng pagmamahal, saya o sakit, mas malalim itong naitatak sa memorya. Kaya kahit matagal na kayong wala, parang fresh pa rin ang pakiramdam kapag naaalala mo. Isa pang dahilan ay ang repetisyon ng memory. Kapag paulit-ulit mong inaalala ang isang tao o sitwasyon, lalo itong lumalakas sa isipan mo. Para bang lalo mong binubuhay ang koneksyon kahit wala na sa realidad. Mas mahirap din maghilom ang alaala dahil hindi ito basta natatapos tulad ng relasyon. Ang relasyon may closure, pero ang memorya wala. Hanggat hindi mo binibigyan ng bagong kahulugan ang nangyari, patuloy itong babalik sa'yo. Kahit matagal na ang nakalipas, mas masakit pa rin ang alaala kaysa sa mismong relasyon. Hindi dahil hindi ka makamove on, kundi dahil hindi pa tapos ang utak mo sa pagproseso nito. Ang tunay na healing ay hindi lang paglimot sa tao, kundi ang unti-unting pagpapahina ng kapangyarihan ng alaala sa emosyon mo. 4. Ang weird na katotohanan, mas masakit ang memorya kaysa sa breakup. Akala ng karamihan, ang breakup ang pinakamasakit na parte ng isang relasyon. Pero ayon sa psychology, may mas weird na katotohanan. Minsan, mas masakit pa ang memorya kaysa sa mismong breakup. Ang breakup ay isang konkretong event. May simula at may katapusan. Sa oras na mangyari ito, alam ng utak mo na may nagbago na sa realidad. Pero ang memorya, hindi ganoon. Wala itong malinaw na ending. Patuloy itong gumagalaw sa isipan mo kahit tapos na ang lahat. Kapag naaalala mo ang mga masasayang moments, ang utak mo ay nagre-replay ng emosyon na parang nangyayari ulit sa kasalukuyan. Kaya kahit alam mong hiwalay na kayo, bigla kang nakakaramdam ng lungkot, miss, o sakit na parang fresh pa rin ang sugat. Ayon sa emotional psychology, mas tumitindi ang epekto ng memorya kapag may emotional tagging ito. Ibig sabihin, kung sobrang saya o sakit ng isang karanasan, mas malakas itong bumabalik sa utak mo kapag may trigger tulad ng kanta, lugar, o kahit simpleng alaala lang. Ang mas nakakagulat, minsan hindi ang breakup ang paulit-ulit mong iniisip, kundi yung mga moments bago ito nangyari. Yung mga huling ngiti, huling usapan, or huling yakap, doon mas sumasakit ang lahat. Kaya nagiging weird ang process ng healing. Dahil hindi mo lang nilalabanan ang pagkawala ng tao, kundi pati ang mga alaala na parang ayaw kang bitawan. At doon mo marirealize, hindi pala ang breakup ang pinakamabigat, kundi ang mga alaala na iniwan nito sa loob ng isipan mo. 5. Bakit hindi mo makalimutan ang alaala kahit matagal na siyang wala? Minsan iniisip natin, dapat matagal na nating nakalimutan ang isang tao dahil matagal na siyang wala sa buhay natin. Pero ayon sa psychology, hindi ganoon kadali iyon. May mga alaala na nananatili kahit lumipas na ang oras. Ang dahilan nito ay ang tinatawag na emotional memory ng utak. Kapag ang isang tao ay naging mahalaga sa atin, ang mga karanasan kasama niya ay hindi lang basta na itatago bilang simpleng impormasyon. Naka-encode ito kasama ng emosyon, kaya mas matibay at mas mahirap burahin. Kaya kahit matagal na ang nakalipas, kapag may nakita kang bagay na connected sa kanya, parang bumabalik lahat ng emosyon. Hindi dahil gusto mong balikan ang nakaraan, kundi dahil na-activate ang bahagi ng utak mo na nag-imbak ng sakit o saya na iyon. Isa pang dahilan ay ang unfinished emotions. Kapag walang malinaw na closure ang isang relasyon o karanasan, nananatili itong bukas sa isip. Ang utak ay parang patuloy na naghahanap ng sagot, kaya paulit-ulit nitong binabalikan ang alaala. Ayon sa psychology, ang memorya ay hindi lumalabo agad. Mas lalo pa nga itong nagiging malinaw kapag may emotional weight. Kaya kahit matagal na, ang pakiramdam ay parang nangyari lang kahapon. Hindi mo naman talaga gustong maalala. Pero ang utak mo ang kusa nitong binubuksan dahil bahagi na siya ng iyong emotional history. Kaya hindi mo dapat ikagulat kung bakit hindi mo pa rin makalimutan. Hindi ito kahinaan. Normal ito sa proseso ng pag-ayos ng isip at damdamin. Ang tunay na healing ay hindi agad pag-erase ng alaala, kundi ang unti-unting pagkawala ng sakit na kaakibat nito.
6. Ang sikolohiya ng sakit. Bakit alaala ang laging bumabalik? Minsan akala natin tapos na tayo sa sakit. Pero bigla na lang itong bumabalik parang walang warning. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit ang alaala ang laging bumabalik kahit pilit natin itong kalimutan. Ang utak ng tao ay may tinatawag na associative memory. Ibig sabihin ang isang alaala ay konektado sa maraming bagay tulad ng lugar, tunog, amoy at kahit oras. Kaya kapag may na-encounter kang isang trigger, kahit simple lang, automatic nitong binubuksan ang lumang emosyon. Halimbawa, isang kanta lang ang marinig mo, bigla kang babalik sa panahong masaya o nasaktan ka. Hindi mo ito pinili, nangyayari ito dahil naka-encode ang emosyon kasama ng memorya. Ayon sa emotional psychology, ang mga alaala na may matinding emosyon ay mas active sa utak. Mas madalas itong bumabalik dahil ang brain ay natural na nagfo-focus sa experiences na may emotional significance. Para itong alert system ng isip mo. Isa pang dahilan ay ang unresolved feelings. Kapag may mga bagay na hindi mo pa lubos na naiintindihan o natatanggap, patuloy itong inuulit ng isip mo. Parang sinusubukan ng utak mong i-process ulit ang nangyari para magkaroon ng closure. Kaya kahit anong iwas mo, may mga pagkakataon na babalik at babalik ang alaala. Hindi ito dahil mahina ka, kundi dahil ginagawa lang ng utak mo ang trabaho nito na ayusin ang emotional experiences. Ang mahalagang maintindihan, hindi mo kayang pigilan ang pagdating ng alaala. Pero kaya mong baguhin kung paano mo ito tatanggapin. At doon nagsisimula ang kontrol sa sakit. 7. Hindi tao ang problema kundi ang naiwang alaala. Minsan kapag nasasaktan tayo dahil sa isang tao, iniisip natin na siya ang problema. Pero ayon sa psychology, hindi palaging ganoon. Madalas, hindi ang tao ang dahilan ng sakit, kundi ang naiwan niyang alaala. Ang utak ng tao ay hindi lamang nag-iimbak ng mga pangyayari. Iniimbak din nito ang emosyon na kasama ng bawat karanasan. Kaya kahit wala na ang tao, nananatili pa rin ang epekto ng mga alaala niya sa atin. Kapag may isang taong naging mahalaga sa buhay mo, ang presensya niya ay nagiging bahagi ng iyong emotional system. Kaya kahit matagal na siyang wala, may mga sandali na bigla mo pa rin siyang maiisip, hindi dahil nandyan pa siya, kundi dahil buhay pa sa memorya mo ang koneksyon ninyo. Ayon sa psychology, mas tumatagal ang emosyon kaysa sa aktual na sitwasyon. Ibig sabihin, kahit tapos na ang relasyon o koneksyon, ang emosyon na naiwan nito ay patuloy na umiikot sa isipan mo. Doon nagsisimula ang sakit. Ang iniisip nating tao ang hindi natin makalimutan ay mali pala. Hindi siya ang humahawak sa atin, kundi ang mga alaala na naiwan niya. Lalo na kung may halong saya, sakit, o hindi natapos na damdamin. Kaya kahit anong pilit mong iwas sa tao, kung hindi mo pa nahaharap ang alaala, patuloy itong babalik sa'yo. Hindi dahil mahal mo pa siya, kundi dahil hindi pa tapos ang emosyon na konektado sa kanya. Ang tunay na pag-move on ay hindi lang paglayo sa tao, kundi ang pag-unawa na ang dapat mong bitawan ay hindi siya, kundi ang bigat ng alaala na naiwan niya sa loob mo. 8. Bakit mas nakakagulo ang alaala kaysa sa aktwal na tao? Minsan mas nalilito tayo sa alaala kaysa sa aktwal na tao na nawala sa buhay natin. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit mas nakakagulo ang memorya kaysa sa mismong tao. Ang aktwal na tao ay nasa realidad. Nakikita mo siya kung nandyan pa at malinaw ang kanyang limitasyon bilang isang tao. Pero ang alaala, wala itong limitasyon. Ginagawa ito ng utak base sa emosyon, hindi sa buong katotohanan. Kaya kapag naaalala mo ang isang tao, hindi mo lang siya nakikita bilang siya talaga noon. Nakikita mo rin siya base sa naramdaman mo sa kanya. Dito na nagsisimula ang pagkalito, dahil pinaghahalo ng utak ang totoong nangyari at ang emosyon na naiwan. Ayon sa cognitive psychology, ang memorya ay reconstructive. Ibig sabihin, hindi ito replay ng eksaktong nangyari, kundi muling pagbuo ng isip sa nakaraan. Kaya nagbabago ito depende sa emosyon mo sa kasalukuyan. Kapag malungkot ka, mas nagiging malungkot din ang alaala.
Kapag mismo ang isang tao, mas nagiging idealized siya sa isip mo. Kaya imbes na malinaw, nagiging confusing ang memorya. Mas nakakagulo rin ang alaala dahil paulit-ulit itong bumabalik sa iba't ibang anyo. Minsan masaya, minsan masakit, minsan may halong panghihinayang. Hindi tulad ng aktwal na tao na fixed ang presensya, ang alaala ay patuloy na nagbabago sa isip. Hindi mo na alam kung ano ba talaga ang totoo. Ang tao ba ang naaalala mo o ang pakiramdam na iniwan niya? At doon mo marirealize ang alaala ang mas komplikado. Dahil hindi ito realidad, kundi emosyon na patuloy na gumagalaw sa loob ng isip mo. 9. Ang memorya na hindi ka tinatantanan. Minsan kahit pilit nating kalimutan ang isang alaala, mas lalo itong bumabalik sa isip natin. Ayon sa psychology, may mga memorya talaga na parang hindi ka tinatantanan kahit anong gawin mo. Ang dahilan nito ay ang tinatawag na emotional salience. Kapag ang isang karanasan ay may matinding emosyon tulad ng sakit, saya o trauma, mas malalim itong naitatak sa utak. Kaya hindi ito basta nawawala tulad ng mga ordinaryong alaala. Kapag pinipilit mong kalimutan ang isang bagay, mas lalo pa itong lumalakas sa isipan. Ayon sa studies sa cognitive psychology, ang suppression ng memorya ay minsan nagiging dahilan pa para mas madalas itong bumalik. Parang habang iniiwasan mo, lalo itong sumusunod. Isa pang dahilan ay ang triggers sa paligid mo. Isang lugar, kanta, amoy, o kahit simpleng eksena lang ay pwedeng mag-activate ng lumang alaala. Hindi ito kontrolado ng conscious mind mo dahil automatic itong ginagawa ng utak. Kaya kahit matagal na ang nakalipas, bigla ka na lang mapapaalala at babalik ang emosyon na akala mo ay tapos na. Para itong cycle na paulit-ulit na umiikot sa isip. Ayon sa psychology ng pagkalimot, hindi lahat ng alaala ay kayang burahin agad. May mga memorya na kailangan ng mas matagal na emotional processing bago tuluyang humina ang epekto. Kaya kung pakiramdam mo ay hindi ka tinatantanan ng isang alaala, hindi ito ibig sabihin na hindi ka makamove on. Ibig sabihin lang may bahagi pa ng utak mo na patuloy na inaayos ang emosyon na konektado doon. At sa tamang panahon, kapag hindi mo na ito pinipilit labanan, kusa rin itong hihina at magiging mas tahimik sa isipan mo. 10. Bakit mas masakit ang nakaraan kaysa sa kasalukuyan? Minsan mas naiisip natin ang nakaraan kaysa sa kasalukuyan. At mas masakit pa ito kaysa sa totoong nangyayari ngayon. Ayon sa psychology, may malinaw na dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman natin. Ang utak ng tao ay may tendency na balikan ang nakaraan, lalo na kung ito ay may matinding emosyon. Kapag ang isang karanasan ay naging mahalaga sa atin, naiimbak ito sa memorya kasama ang emosyon nito. Kaya kahit tapos na ang sitwasyon, ang emosyon ay nananatiling buhay sa loob ng isip. Ang kasalukuyan ay madalas neutral o hindi kasing intense ng nakaraan. Kaya ang utak ay mas bumabalik sa mga alaala na may mas malakas na emosyon. Doon nagsisimula ang pagkukumpara at mas lumalakas ang sakit dahil mas vivid ang memorya kaysa sa aktwal na nangyayari ngayon. Ayon sa psychology, ang memorya ay hindi eksaktong replay ng nakaraan. Ito ay binubuo muli ng utak base sa nararamdaman mo sa kasalukuyan. Kaya kung malungkot ka ngayon, mas lumalalim ang sakit ng nakaraan kapag naaalala mo ito. Isa pang dahilan ay ang tinatawag na nostalgia at regret. Kapag iniisip natin ang nakaraan, madalas nating nakikita ang mga bagay na sana ay ginawa natin o hindi natin nagawa. Ang mga what if na ito ang nagpapabigat sa emosyon. Kaya nagiging mas masakit ang nakaraan kaysa sa kasalukuyan dahil hindi lang ito simpleng alaala. Ito ay kombinasyon ng emosyon, panghihinayang at interpretasyon ng isip mo. Ang kasalukuyan ay nangyayari lang, pero ang nakaraan ay patuloy na inuulit ng isip mo sa iba't ibang paraan. Kaya mas tumitindi ang epekto nito sa damdamin. Hindi ang nakaraan mismo ang masakit, kundi ang paraan kung paano ito muling binubuhay ng isip mo sa kasalukuyan. At sa huli, ang mga alaala na akala nating kalaban natin ay hindi talaga para saktan tayo. Ito ay paalala lang
na ang utak ay may paraan ng pagproseso ng emosyon kahit hindi natin ito laging nauunawaan. Hindi mo kailangang labanan ang bawat alaala na bumabalik. Minsan, sapat na ang maunawaan kung bakit ito nangyayari para unti-unti itong mawalan ng kapangyarihan sa iyo. Dahil kapag naiintindihan mo ang psychology sa likod ng sakit, mas nagiging malaya kang harapin ang sarili mong emosyon. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.